Kibuloy, pagod na pagod ka na, takot ka pa, kaya sumuko ka. Ha? Pero Mr. Kibuloy, you will face the day in court. And that's what happened to us. Ang sinasabi ko nga dun sa mga tao, ang sinasabi ko kay Nick, because I will not mention anymore kasi lahat tayo nag-contribute. From me, alam mo, from the lowest to everybody contributes a lot. Wala pong natin, pare-pareho po tayo dito. Ang sabi ko nga, wala pong masamang gumawa ng tama. There is nothing to be afraid for. Wala naman po tayong ginawang mali. Alam mo, yung mga batiko sa atin, sa Senado, sa takot, na meron pa naglabas hanggang mag-retire ka na, Marbil, Torre, Abalos, habulin ka namin ng kaso. Then let it be. That's how the police, pagiging police. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, you know, and ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD, Region 11. Kung hindi, you know, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side, service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo, and all my respect and salute. So lahat po ng tao, hindi ko na po papatagalin, at alam kong hirap na hirap po kayo. Nagpapasalamat po ang ating presidente sa inyo, and last night he texted me. Tanong po niya, ano ang pwede nating ibigay sa mga tao? Ang sagot ko, Sir, hindi ko po alam. Ang sagot niya, when I come back, yun na lang po, ang sagot niya pala, asabi yung telepono. Nakalagay mo yung asabi yung telepono. Liwanag kaya yung telepono. O para malaman nyo, kasi binulong ko yun. Hindi ko sinagot. Ang hirap kasi sagutin na hindi ko masabi. Ang sagot ng presidente natin, okay, ito, iniisip ko ng premyuhan natin ang mga police na involved sa Q operation. Ano kaya ang pwede? Yan ang sagot ng presidente. Ang sagot ko lang, Sir, hindi ko po alam. Ang sagot ko, okay, let's discuss it. Let us discuss it when I cut back. Di ba? So, alam mo, ganun concern po ang presidente natin ng welfare nyo. And that's how our president is about us. So, hindi po tayo napabayaan, hindi po kayo iniwanan. Ang sabi ko nga, it's all, it's something that else. So, boss, huwag kayo mag-expect at I have, yun sabi ko, let the SILG make the recommendations, of course. Nandito po kami to really help at sa deep inside, sa lahat po ng mga Filipino, lahat po na nakikinig, you are heroes. Heroes of our country, heroes ng buong mundo. Alam ko, deep inside, pag hindi po natin nahuli yan, ang sakit-sakit. But remember, it doesn't matter kung nahuli o hindi, it's always a challenge. Alam ko, lahat natakot, lahat kinabahan. Ano mo, sir, kung mangyayari sa atin? Magkakaasa ba tayo o hindi? Kawawa naman yung mga pamilya nyo. Alam ko, back of your mind, nandito po yung haka-haka. Pero sinasabi ko nga dun sa command group natin, huwag tayo matakot. Wala naman po tayong ginagawang masama. Just do what is best. Do what is right. We are just implementing warrant of arrest. Yun po yung katotohanan. Bakit po tayo matatakot? Ang remember, ang basahin nyo, People of the Republic of the Philippines versus Apollo Quiboloy, etc.
We are just implementing the rules of our, our republic. Yan na po yung ginagawa natin. Ito po yung babala, ito po yung ating challenge. It's a challenge na ito po. Pagka gumagawa ka ng tama, lahat po ng political pressure, lahat po ng pressure coming from anywhere, nandito. Marami ko pong mga mura, takot na naabot, talagang wala ka makakitang yung text sa'yo, laging alam mo, lahat kayo nakakatanggap ng text sa'yo, wala na yan, 2 weeks na yan, 1 week na yan, wala na kayong makukuha dyan. Instead of people helping you. But of course, marami pong nagtitext sa akin, nandito po, we are praying for you. Marami rin po nagtitext sa akin, but, ang sinasabi ko lang sa sarili ko, wala naman po tayong ginagawang mali. Gugawa lang po tayo ng tama. Sa unang speech ko po dito sa PNP, I have only, God gave us 2 gifts every day. A choice and a chance. A choice to do good and a chance to make a difference. Sa lahat po ng tao dito, kayong lahat, kayong mga unsung heroes, dito po, sa mga kasama natin, you make a good choice. And you make a lot of difference in people's life. So sa ating lahat, pag uwi nyo, alalahanin nyo, ito, pag uwi nyo, you are a hero. Ha? You are a hero deep inside. Alam kong babalik po kayo, iba na kayo. May mayabang na kayo ng konti, kumbaga tumalong kayo. So very proud tayo. Dito, sa ating bansa, walang mayaman, walang mahirap. Nobody is above the law. No political backing, no pressure. Basta sa tama lang tayo, ang pulis, laging sa tama. So sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, Ligtas ka! maraming salamat po. Thank you very much.